Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1381 hanggang 1390. Dayan, nakita mo ba iyon? Itinaas nila ang bid sa 2 bilyong espiritual na bato ngayon. Hindi ito gagana kung tataas natin ng kaunti ang presyo. Dapat alam din ng iba ang halaga ng item na ito. Pero alam kong si Severin ang huling tatawa. Humajijek si Megan. Samantala, natigilan si Caroline. Karaniwan, siya ang namamahala sa pagkukontrol sa daloy ng auction at iilawan din ang sigasig ng lahat. Bago niya magawa ang kanyang trabaho ngayon, ang mga bidder mula sa VIP Room 1 at VIP Room 3 ay nagsimula ng magtaas ng presyo sa 2.5 bilyong espiritual na bato. Magbibid ako ng 3 bilyon. Sigaw ni Stephanie habang nakatitig kay Severin. Muli, ang presyo ay nagulat sa lahat. Oh, my God! 3 bilyong espiritual na bato. Nakakabaliw ito. Sino ang nasa VIP Room 3? Sa palagay ko ay hindi ko pa ito nakita. Ganap na baliw. Hindi sila sumali sa anumang bidding bago ito at naisip ko na sila ay kumikilos lamang ng marangya at gusto nilang ipakita ang kanilang kayamanan. Ngunit ako ay nagkakamali. Nabaliw ang mga tao. Hindi nila akalain na masasaksihan nila ito noon, isang eksenang hindi pa nangyari sa auction center. Wow, grabe. Ang check sa VIP Room 3 ay sobrang mainit. Sabi naman ni Jeremy. Ang pagkilos ni Stephanie ay napukaw ang kalooban ng lahat, lalo na si Jeremy. Nagugat pa siya sa kanya. Ipagpatuloy mo, babae. Alam kong kaya mo yan. Nagulat din ang ibang tao sa VIP room. 2.5 bilyong espiritual na bato. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumawag si Severin at tinaasan ang taya ng isa pang 500 milyong espiritual na bato. Kalokohan. Ano ang dapat nating gawin? Mayroon lang tayong 4 bilyong espiritual na bato. Seryoso ba tayong hahayaan ang taong iyon na lampasan tayo? May hinanakit na sabi ni Stephanie. Ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa ganitong sitwasyon kaya medyo nakaramdam siya ng pagkabalisa na makikita sa kanyang mukha. Tumingin si Severin at nakita ang ekspresyon ni Stephanie. Mula roon, nalaman niyang halos umabot na sa kanyang limitasyon ang presyo at nakaramdam siya ng kasiyahan tungkol dito. Bukod sa pagtawag ng bilyong espiritual na bato para lampasan siya. Iyon lang ang magagawa namin baka nasa limitasyon din niya. Sabi ni Musa habang may mapait na ngiti sa labi. Ang pakiramdam na walang magawa at nawalan ng pag-asa ay pinilit ni Stephanie na ngumiti sa kanyang ngiti upang maging kalmado at napabulalas ang kanyang sarili. 4 bilyong mataas na gradong espiritual na mga bato. Upang lituhin at takutin si Severin sa pamamagitan ng pag-arte na para bang marami siyang espiritual na bato para pumasok sa isang digmaan kasama si Severin. Hoy, sa tingin mo ba ay mananalo ka? Dagdagan mo ang lahat ng gusto mo. Daig ako sa iyo sa bawat oras. Sa kasamaang palad, hindi nahuhulog si Severin dahil nalaman niyang nambobola si Stephanie. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay. Miss, pasensya na talaga pero isa akong alchemist at ito ay talagang mahalaga at mahalaga sa akin kaya hindi ako papayag na manalo ka sa bid. Pagkatapos noon, malumanay siyang tumawag. 4 bilyon. Sa tansya niya ay halos maabot na ni Stephanie ang kanyang limitasyon kaya nadagdagan lamang siya ng 2 milyon mula sa naunang handog ni Stephanie. Sa pagkakataong iyon, napatili ang ngiti ni Stephanie at umaawang ang bibig. 4 bilyon. Tumawag lang si Mr. Severin ng 4 bilyon. Miss, may balak ka bang taasan ang bid? Nasasabik na sigaw ni Caroline. Sa sandaling ito, 2 tao lamang ang nagbibid laban sa isa't isa. Kaya naman, tinanong na lang niya si Stephanie. Nakakatakot ang mukha ni Stephanie dahil lahat ay nakatingin sa kanya at naghihintay na taasan niya ang bid, lalo na sa sinabi niya kanina lang. Gayunpaman, naabot na ng presyo ang kanyang limitasyon. Sa nakakahiyang ngiti, sabi niya. Panalo ka. Hindi ako nagdala ng sapat na espiritual na mga bato upang magpatuloy. Kitang-kita ko kung gaano mo kagusto ang kalderong ito at nabanggit mo rin na isa kang alchemist kaya susuko na ako. Masyadong nakakahiya ang sitwasyon para kay Stephanie na magpatuloy sa pananatili sa auction center. Matapos ang kanyang pangungusap, umalis siya sa lugar at bumalik sa VIP room.
Kalokohan. Hindi nanalo ang babae. Ugh. Galit na galit ako. Talagang dinala niya ang napakaraming espiritual na bato. Noong una, umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataon na kutsain si Severin pagkatapos na matalo si Severin sa bid. Kaya naman, hindi siya natuwa nang makitang nanalo si Severin. Sus, napakayaman niya. Maaari ba niyang malaman ng maaga ang tungkol sa bagay na ito sa auction at maghanda ng maraming espiritual na bato? Ano ang sasabihin natin sa iyong ama kapag bumalik tayo? Napabuntong hininga si Musa. Sinundan niya si Stephanie pabalik sa kwarto at umupo. Samantala, nagsalin si Stephanie ng isang baso ng red wine para sa sarili at sabay-sabay itong tinapos. Sa tingin ko, nasa limitasyon na rin niya. Marami talaga siyang tumatawag noong umpisa pero dinagdagan niya lang ito ng 200 million sa huling pagtaas. Baka iyon lang ang nakuha niya. Kahit na marami siya, sa tingin ko, hindi ito ganoon karami. Kasalanan ng tatay ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya na bigyan ako ng mas maraming espiritual na bato kapag lumabas ako. Pero madalas siyang tumanggi, kahit na makapangyarihan ang mundo. Nagkataon lang na sumali siya sa bidding na ito. Sabi ni Stephanie. Napangiti ng mapait si Musa. Tama ka, nagkataon lang nakasama natin ang lalaking ito sa auction na ito. Makakauwi lang tayo ng walang dala. At muli, hindi matanggap ni Stephanie ang kanyang kabiguan pagkatapos kung paano siya kumpiyansa na tiniyak na ibalik ang kaldero. Galit na sabi niya. Sinong nagsabing uuwi tayong walang dala? Hindi pa ako sumusuko. Kailangan kong dalhin ang kaldero dahil makakaapekto ito sa hinaharap na pag-unlad ng sekta. Kumunot ang noo ni Musa at nabigla pagkatapos marinig iyon. Bulalas niya. Miss Stephanie, nanakawin mo ba? Sa palagay ko ay hindi mo dapat gawin iyon. Kami ay mga miyembro ng isang kagalang-galang at kilalang sekta. Paano kami magiging mga magnanakaw? Ito ay magiging lubhang nakakahiya kung ang mga salita ay lumabas. Ngumisi si Stephanie. Ano ba ang kinatatakutan mo? Siya ang nagpahiya sa atin. Tsaka hindi naman ako magnanakaw. Kinukuha ko ito sa kanya sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanya ng bilyong high-rank spiritual stones. Isa itong pakikipagpalitan. Anong masama doon? Natigilan si Musa at hindi nakaimik sa mungkahi ni Stephanie. Napangiti si Stephanie at naisip niyang napakatalino niyang lumabas ng ideya. Sumunod tayo sa kanya at tignan natin kung saan siya tumutuloy. Tapos kukunin natin ang kaldero mamayang gabi. Walang makakaalam na ikaw at ako ang nakatikip ng mukha. Wala rin siyang ideya kung saang sekta tayo galing. Kaya hindi natin ikakahiya ang sekta natin, di ba? Bagamat hindi sumang-ayon si Musa at kinundena ang aksyon, alam niya kung gaano kahalaga ang kaldero sa sekta, kaya pumayag siya. Sige. Ngunit kailangan mong tandaan na tiyak na hindi natin maibubunyag ang ating tunay na pagkatao. Huwag magsuot ng anumang token o anumang bagay na maaaring nauugnay sa sekta. Naiintindihan mo ba? Napatingin si Stephanie sa bewang niya at napangiwi. Hindi ko suot. Itinabi ko na noong umalis tayo sa sekta. Tumingin si Musa sa bewang niya at ngumiti ng nakakahiya. Hihihi. Ako din. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na subukan ang isang bagay na tulad nito at ako ay nagkasala tungkol dito. Natatakot talaga ako na baka masangkot ang sekta natin. Napaisip si Stephanie at walang pakialam na sinabi. Kalokohan. Kailangan lang nating mag-ingat sa pagpapalam sa kanya kung sino tayo. Kung nalaman niya, kailangan na lang natin siyang patayin at iyon na ang katapusan ng kwento. Seryoso ka ba? Napangiti si Musa ng mapait at naisip na ito ay isang masamang ideya. Baka sa mukha ni Stephanie na medyo nabigla siya sa reaksyon ni Musa. Musa, hindi ikaw. Hindi ba ito ang itinuturo mo sa amin? Hindi mo ba sinabi sa amin na normal lang sa mga katulad natin na may dugo sa ating mga kamay? Hindi ba't sinabi mo sa amin na maging malupit? Hindi mo ba sinabi sa amin na ang mga iyon ay mahalaga para sa aming kaligtasan at maiwasang mapatay ng iba? Napangiti ng mapait si Musa. Kailangan iyon kapag nasa isang lihim na kaharian tayo. Hindi tayo dapat maawa sa mga halimaw o mga taong iyon kapag tayo ay nasa isang treasure hunt. Gayunpaman, iba ito dito. Ito ang makamundong mundo.
Bawal tayong kumilos ng walang ingat o gumawa ng anumang gusto natin dito. Ito ang mga hindi nakasulat na mga tuntunin na nangyayari sa loob ng maraming taon. Naiintindihan mo ba? Hindi iyon nakakumbinsi kay Stephanie. Hindi ko naman sinabing dapat natin siyang patayin. Basta't hindi tayo nagpapakilala sa proseso ng pagbawi ng kaldero, hindi ko na siya kailangang patayin. Ayoko lang na magsalita siya ng masama at masira ang reputasyon ng sekta natin kapag nalaman niya kung saan tayo galing. Tumanggaw si Musa. Alam ko ang ibig mong sabihin. Gayunpaman, subukan lang na huwag siyang patayin maliban kung masama ang sitwasyon natin. Siya ay isang henyo, kung tutuusin. Ano? Nagbibid na naman ba siya? Tingnan natin kung ano ang bibid niya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng munting chat, narinig muli ni Stephanie ang boses ni Severin at nakaramdam siya ng pagkagulat. Espiritual na halamang gamot. Pagkatapos gumastos ng 4 na bilyong mataas na ranggo na espiritual na mga bato, talagang higit pa sa kanya. Masasabi kong napakahusay niyang alchemist. Ang sarap sana kung makasali siya sa sekta namin. Sigurado akong magdadala ito ng kasaganaan sa sekta natin kung sasali siya. At siya rin ang may-ari ng kaldero. Sabi ni Musa. Sagot ni Stephanie na may mapait na ngiti. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Nangako na tayo kay Semir na kukuhanin natin ang kaldero para sa kanya. Hindi siya matutuwa kung hindi niya nakuha ang kaldero at nauwi kami sa pag-imbite kay Severin na may kaldero na sumapi sa sekta namin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Malalaman niya kung saang sekta tayo nanggaling kung iimbitahan natin siya. Paano kung tumanggi siyang sumali? Magnanakaw ba tayo ng kaldero o hindi? Kung itutuloy natin ang ating plano, ibig sabihin ay kailangan natin siyang patayin. Pagkatapos ng ilang malalim na pag-iisip, walang magawa si Musa. Kalimutan mo na iyon. Gawin natin ang sinabi mo. Talagang napakagaling niya sa alchemy. Sa nakikita kung paano siya nananatili sa makamundong mundo, marahil ay sapat na iyon upang sabihin na siya ay isang tao na maraming taon para sa kapangyarihan at pera sa mundong ito. Sa palagay ko ay hindi madaling kumbansihin siyang sumali sa sekta. Maya-maya, naging swabe ang bidding para kay Severin. Nakuha niya ang higit sa 23 baitang espiritual na halamang gamot at gayon din ang ilang 4th grade low rank at mid rank na mga espiritual na halamang gamot. Nandito ba siya para mag-ipon ang kanyang imbentaryo? Tanong ni Jeremy habang hindi nakaimik. Ang kabuuang halaga ng mga espiritual na bato na ginugol ni Severin ay umabot sa halos 6 na bilyong espiritual na mga bato. Maliban sa kaldero, ginugol niya ang natitirang mga espiritual na bato sa mga espiritual na damo. Sige. Tapos na ang auction ngayon. Salamat sa lahat ng pumunta. Mangyaring magkaroon ng isang magandang araw. Nang matapos ang auction, iniunat ni Severin ang kanyang likod at bumalik sa silid. Napakaganda ng araw na ito. Kami ang naging sentro ng atensyon. Humajijek si Megan. Kailangan kong uminom bago tayo pumunta. Pagkatapos ng lahat ng mga bidding na iyon, nauuhaw na ako. Mabilis na nagsalin si Severin ng isang baso ng red wine at ininom ito bago umalis. Nakakuha tayo ng ilang 4th grade na espiritual na halamang gamot mula sa auction na ito na napakahusay. Sa palagay mo ba ay makakabalik tayo rito kapag nagkaroon sila ng susunod na auction? Nakangiting tanong ni Sheila. Ngumiti ng mapait si Severin at tumugon. Marami na tayong nasayang na oras sa pagpunta dito sa pagkakataong ito. Sa palagay ko ay hindi tayo dapat umalis kaagad. Kung talagang kailangan ko ang mga espiritual na halamang iyon, maaari kong hilingin kay Beryl o sa iba pa na tulungan ako. Maaari silang lumapit upang kunin ang mga alchemical na pills mula sa akin at tulungan akong i-auction ang mga ito. Kapag tapos na ang auction, ang kailangan lang nilang gawin ay ipadala sa akin ang mga espiritual na bato. Hindi ko na kailangan pang lumapit sa akin. Natatawang sinabi ni Diane. Sa tingin ko ikaw lang ang naglakas loob na hilingin kay Beryl at sa iba pang mga war god na tulungan ka sa mga gawain. Ngumiti si Severin. Hahaha. Hindi naman sila magiging war gods ng matagal. Pagkatapos ng kamatayan ni Leslie, 2 commander na lang ang natitira. Ngunit hindi magtatagal. Maaga o huli,
magkakaroon na ng 4 na bagong commanders dahil si King Logan ang magpo-promote kay Burly at sa iba pa. Ang importante, ang mga natamo nila ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang 2 commander. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Ngayon wala na tayong dapat ikabahala tungkol sa kaligtasan ng ating bansa dahil maraming malalakas na mandirigma ang nagpoprotekta rito. Nagpatuloy sila sa kwentuhan bago tuluyang lumabas ng kwarto at sa auction center. Paglabas nila ng auction center, marami pa ring tao sa kalsada. Sila ay bahagi ng pulutong na nakasaksi sa paggastos ni Severin ng mga espiritual na bato nang hindi man lang isinasaalang-alang. Ang hitsura nila Severin ay puno ng inggit at paghanga. Sheila, pwede mo bang i-book ang flight ticket pabalik sa South Link City mamaya? Gusto kong bumalik bukas. At nagayos na ako ng mga tao na sunduin tayo sa airport bukas. Kapag nabook mo na ang ticket, sasabihin ko sa kanila ang oras ng pagdating natin. Nagpatuloy si Severin sa pakikipag-usap kay Sheila. Sa kabilang banda, maingat na sinusubaybayan at sinundan sila ni Musa at Stephanie. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang huminga at manatiling malayo sa kanya. Kapag nalaman natin kung saan siya nananatili, maaari tayong kumilos ngayong gabi. Sabi ni Musa kay Stephanie. Tumango si Stephanie. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang makahalata. Habang pabalik ng villa, si Severin ay abala sa pakikipag-usap kay Dayan at sa iba pa. Dahil itinatago ni Stephanie at Musa ang kanilang mga bakas, hindi napansin ni Severin na sinusundan siya ng mga ito pabalik sa villa. Sige, lahat. Handa na ang hapunan. Maaari na tayong magsimulang kumain. Sabi ni Zeke sa lahat. Lahat sila ay pumunta sa silid kainan at nakahanap ng kanilang mga sarili ng isang upuan upang magsaya sa hapunan. Sus, hindi ko alam na magkakaroon ako ng pagkakataong uminom at makipag-chat sa 4 Great War Gods at sa Province Governor. Pakiramdam ko na nanaginip ako. Wala na siguro akong pinagsisisihan sa buhay ko ngayon. Ibinahagi ni Felicia ang kanyang nararamdaman pagkatapos uminom ng kaunti. Madam Felicia, huwag mong sabihin yan. Tadhana ang nagsasama sa atin dito. Ngumiti si Beryl at nagpatuloy. Utang namin ito sa aming master sa pagtuturo sa amin ng marami, lalo na sa aming mga natamo. Kung wala siya, wala kami sa kung nasaan kami ngayon. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Horace at tumingin kina Callum at Warren. Halika, dapat nating itaas ang ating baso bilang isang toast sa ating master. Ang 4 Great War Gods ay tumayo at itinaas ang kanilang mga baso na may malaking paggalang sa kanilang master. Gayunpaman, pinaupo sila ni Severin. Umupo ka, pinapahiya mo ako. Ang dami ko lang maitutulong. Mag-isa na lang kayo pagkatapos nito. Sa tingin ko pupunta ako sa Mount Hermione para hanapin ang uncle. Master ko para maghanap pa ng mga pagkakataon. At wala akong ideya kung kailan ako babalik. Ito ay sa kanilang inaasahan na isang araw ay aalis si Severin sa makamundong mundo. Ang hindi nila inaasahan ay ang alchemical pills na ibinigay ni Severin sa kanila kamakailan. Ang mga tabletang iyon ay sapat na upang matulungan silang maabot ang level 5 o level 6 Warrior Emperor. Iyon ay maaaring maglagay sa kanila bilang pinakamalakas na tao sa Dracodam. Hindi ka kayang panatilihin ang makamundong mundo ng matagal. Maaga o huli, maaabot mo ang isang mas mataas na antas na ang lahat sa atin ay pangarap lamang. Pumunta ka lang at huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay dito. Pupunta kami sa iyong county mansion kapag kami ay librere, masisiguro kung walang mang-aapi ng sinuman sa county mansion mo kapag wala ka. Sabi ni Horace. Ngumiti si Severin. Wala kang dapat alalahanin. Sa oras na iyon, magiging warrior emperors na ang apo mo at ang iba pang bodyguards. Walang maglalakas loob na guluhin sila kahit wala ka. Ang balita ay dumating bilang isang sorpresa kay Horace. Sa sobrang saya niya ay hindi niya napigil ang mapangiti. Ha. Alam kong tama ang pinili kong hilingin sa kanya na maging bodyguard mo. Bigla siyang may naisip at tumawa. Teka, wala akong natatanda ang sinabi sa'yo na apo ko si Wendy. Sana hindi ka magalit sa akin dahil dyan. Tumawa ng malakas si Severin. Siyempre,
Galit ako sa pagsisinungaling mo sa akin. Dapat kitang parusahan. Kailangan mong patuloy na uminom ng 3 baso ng alak ngayon. Hindi problema. Tinatanggap ko ang parusa. Tumanggaw si Horace at tinanggap ito ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hoy, lumabas ka dito. Biglang may sumigaw ng walang pakundangan at biglang sumisigaw mula sa labas at sinira ang saya ng lahat. Ha? Sinisigawan ba tayo? Tanong ni Horace na may galit na mukha habang nakakaramdam ng pagkatulala. Tumayo si Beryl at sinabing, "Sino ba ang nang-ahas na mang-istorbo sa atin para magsaya? Hayaan mo akong lumabas at tingnan." Ang lumabas, ang sumigaw ay si Musa. Kaninang araw ay sumali si Stephanie sa auction kaya hindi siya naglakas loob na magsalita dahil natatakot siyang makilala ni Severin ang kanyang boses. Sa pagkakataong iyon, napakunot ang noo ni Severin at napaisip. Tapos sabi niya, "Pupunta rin ako. Kung tama ang hula ko, sa tingin ko ay hindi mo sila kakayanin." Noon, nahulaan na ni Severin na ang 2 tao ang nagtangkang lumaban sa kanya kaninang umaga. Sila ay dapat na dumating na may intensyon na kunin ang kaldero mula sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Pareho silang may mataas na kakayahan at dapat ay miyembro ng ilang nakatagong sekta. Walang alinlangan, hindi sila kakayanin ni Beryl at ng iba pa. Ano? Hindi kakayanin. Paano iyon? Level 2 Warrior Emperor na kami. Nagulat si Burley at inisip kung mali ba ang narinig niya. Master, sinasabi mo bang hindi ito uobra kahit sabay naming labanan silang lahat? Seryoso ka ba? Alam mo ba na hindi kami natatakot kahit kailangan naming labanan ang 2 commander? Nagtatakang tanong ni Warren. Tulad ni Burley, hindi siya makapaniwala sa narinig. Matapos makaramdam ng pagkatulala ay nagtanong si Felicia. Severin, sa tingin mo ba ang 2 tao mula kaninang umaga? Ang matanda at ang batang babae. Hindi ba sabi mo makumpirma mong miyembro sila ng isang liblib na sekta? Naalala ko rin na sinabi mo na sila ay isang level 8 Warrior Emperor at isang level 9 Warrior Emperor. Pagkatapos nito, nagulat si Beryl at ang iba pang mga war gods. Nagulat si Warren. Sinasabi mo bang nakasakit ka ng isang tao mula sa isang liblib na sekta? Ngumiti ng mapait si Sheila. Hindi naman. Nagkaroon ng auction kaninang umaga at sinisikap nilang manalo sa auction. Ang kaldero ay isang pambihirang piraso o gustong-gusto ito ni Severin kaya nagpatuloy siya sa pagtaas ng presyo at nanalo sa bid. Pagkatapos ay hindi namin inaasahan na sila ay walang kahihiyan. Ngumiti din ng mapait si Severin. Hindi ako sigurado kung sila iyon ngunit may pakiramdam ako na nasa labas sila ngayon. Hoy! Anong meron? Natatakot ka ba sa amin? Lumabas ka na dito. Samantala, muling sumigaw ang matanda. Ngumisi si Severin. Sige, lumabas na tayo. Naiinip na siya. Tumango ang 4 Great War Gods at sumunod sa likod ni Severin. Sabay gulat pa rin nila matapos marinig ang sinabi ni Felicia. Matapos malaman kung gaano kalakas ang mga kalaban, nagpatuloy si Severin sa pagiging mahinahon. Nangangahulugan ito na dapat na mas malakas si Severin kaysa sa malamang na ginawang saint si Severin. Gaano kabaliw iyon? Ito ay isang yugto na wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na isipin dahil wala pang nakakita ng saint noon. Ngayon ay talagang nakikita na nila ang isang tunay na saint gamit ang kanilang sariling mga mata. Napangiti si Severin habang inaakay ang iba palabas at nakita ang mga nagsisigawan at nagugulo ang kasiyahan nila. Kahit na nagpalit ng damit sina Musa at Stephanie at nakatikip sa mukha ang maskara, madali pa ring masabi na sila ay isang matandang lalaki at isang dalaga. Bukod dito, madaling sabihin ni Severin ang kanilang natamo sa pamamagitan ng mind's eye. Iyon ang nagpatunay sa kanya na ang 2 taong iyon ay sina Musa at Stephanie. Mukhang galit si Diane. Miss, gaano kakayabang? Ito ay kabalbalan lamang. Dahil lang natalo ka sa bid kaninang umaga, sa tingin mo ba kailangan pang pumunta dito at kunin ito sa amin? Nagpatuloy si Sheila. Hindi ba? Hindi ako makapaniwala na gagawa kayo ng ganoong bagay kapag mayroon kayong ganoong kataas na pagkamit. Marahas na umawang ang bibig ni Stephanie.
Ito ay hindi bahagi ng kanyang plano na hulaan ni Severin ang kanilang mga pagkakakilanlan bago siya magkaroon ng pagkakataong magsalita. Sa kabilang banda, patuloy na kumilos si Musa na parang hindi sila ang inaakala ni Severin. Miss, wala akong ideya kung ano ang sinasabi ninyong dalawa. Nagkataon lang na dumaan kami sa Ulang City kaninang umaga at narinig namin ang lalaking ito dito na bumili ng kaldero sa auction center. Gustong-gusto namin ang kaldero kaya naman balak naming ilayo sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpatuloy siya. Bata, ibigay mo sa akin ang kaldero ngayon at may iligtas namin ang iyong buhay. At saka, mabibigyan ka namin ng 3 o 4 na bilyong mataas na ranggo na espiritual na bato para dito. Hindi alam ni Severin kung ano ang i-react dahil masyadong absurd at mahirap paniwalaan ang palusot. Gayunpaman, natutuwa siya na ang kalaban ay hindi gustong ibunyag ang kanilang hitsura at ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hindi bababasa, hindi sila maglalakas loob na magdala ng mas maraming tao mula sa sekta upang guluhin siya kung hindi nila siya matatalo ngayong gabi. Dahil dito, nagpanggap si Severin na naniniwala sa sinabi ni Musa at tumawa. Tiyak akong naloko ka, hindi pa ako nakapunta sa anumang auction. Sigurado akong may nagtatangkang i-set up ako. Mangyaring sabihin sa akin kung sino ang nagsabi sa iyo. Gusto kong tanungin sila kung bakit nila gagawin sa akin ang ganoong bagay. Sinasabi ko sa iyo, mali ang mga tao na pinuntahan mo. Hindi ako ang hinahanap mo. Sina Musa at Stephanie ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at nawalan ng imak. Ito ay ganap na hindi kung ano ang aming pinaplano, naisip nila. Hoy, bata. Tumigil ka sa pag-arte. Mas mabuting ibigay mo ang kaldero ngayon. O papatayin kita. Sa katunayan, ayaw ni Musa na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Bilang isang miyembro ng isang sekta, palagi niyang nararamdaman na siya ay nakahihigit sa iba. Dahil dito, nakaramdam siya ng kahihiyan na gawin ang kahiyahiyang gawaing ito. Kung si Severin ay miyembro ng ibang sekta, mas maganda ang pakiramdam ni Musa. Gayunpaman, si Severin ay isang tao mula sa makamundong mundo. Pagtatawanan siya kung alam ng iba na kailangan niyang i-bully ang isang tao mula sa makamundong mundo para makuha ang gusto niya. Ginawa ni Severin. Paano ko naman ibibigay sa iyo kung wala ako niyan? Nagpalitan ng tingin si Dayan at ang iba at nakaramdam sila ng kakaiba. Sa katunayan, kilala ni Severin kung sino sila pero bakit siya nagkunwaring hindi niya sila kilala. Sa kabila noon, hindi nila ito sinabi dahil naniniwala silang may dahilan si Severin. Sinadya ni Stephanie na higpitin ang kanyang mga vocal cord para maging paus ang kanyang boses. Hoy, tingnan natin ang iyong special ring para patunayan na wala ka ng kaldero. Hindi namin kukunin ang iba pang mga bagay. Ang gusto lang namin ay ang kaldero. Ngumiti si Severin. Pasensya na. Itinuring ko ang aking special ring bilang aking buhay. Paano natin hahayaan na lang na tingnan ng ibang tao ang loob ng ating special ring? Kalokohan. Sa oras na ito, hindi na mapakali si Stephanie na magsalita. Kinuyam niya ng mahigpit ang kamao niya at sumugod kay Severin. Ipinalagay niya na walang mataas na kakayahan si Severin. Kaya, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang buong puwersa. Kinokontrol niya ito at gumamit lamang ng kapangyarihan at bilis na katumbas ng isang level 7 na mandirigma ang haba. Ngumiti si Severin. Iniangat niya ang kamay niya at sinuntok din si Stephanie. Nang makaalis na siya, napagtanto niyang medyo mabagal ang takbo ni Stephanie. Naisip niya na hindi talaga siya balak patayin ni Stephanie. Nakahinga siya ng maluwag dahil ang ibig sabihin noon ay hindi masamang tao si Stephanie. Ang gusto lang niya ay ang kaldero at hindi ang buhay ni Severin. Isang medyo mapurol na tunog ang lumitaw. Nabigla si Stephanie. Matapos matisod ng ilang hakbang, nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan at dahan-daang tumayo. Binigyan niya ng pagtataka si Severin dahil ang kakayahan ni Severin ay lumagpas sa inaasahan niya. Ano sa tingin mo ngayon? Hindi ganoon kadaling kunin ang mga bagay mula sa aking bayaw. Pagmamalaking sabi ni Megan nang makitang si Severin ang nangibabaw. Hindi maganda ang ekspresyon ni Musa. Miss, kailangan mong maging maingat. Kung hindi ako nagkakamali,
Iyong 4 na tao doon ay ang 4 Great War Gods ng Drakodam. Napakabihirang makita silang magkasama sa isang lugar. Parang ang lalaking ito ay hindi kasing simple ng iniisip natin at medyo makapangyarihan din siya. Tumanggo si Stephanie. Sinusubukan ko lang siya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos noon, wala na siyang takot at inilabas ang kanyang tunay na potensyal. Biglang, isang hindi nakikitang lakas ang nagbigay kay Severin ng matinding pressure. Naramdaman ito ni Severin at ni Nishan. Kung tutuusin, hindi man lang siya naabala nito. Sa isang pag-iisip, pinakawalan din ni Severin ang kanyang power kay Stephanie para lumaban. Ano ito? Maya-maya, tumutulo na ang pawis sa noo ni Stephanie. Ang di nakikitang kapangyarihan ay napakalakas na talagang mahirap para sa kanya na harapin ito. Kalokohan. Gaano kataas ang natamong tagumpay niya? Bakit ang lakas ng telekinesis niya? Tanong ni Musa. Naramdaman din niya ang hindi nakikitang kapangyarihan. Walang pagkaantala, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang telekinesis para tulungan si Stephanie na lumaban. Noon lang, hindi gaanong nahirapan ang pressure na kinaharap nila. Hindi naman siguro mas mataas ang paggamit niya kaysa sa atin. Pero dahil alchemist siya, normal lang na malakas ang telekinesis niya. Sabay tayong atakihin. Sigurado akong hindi niya tayo matatalo kung gagawin natin iyon. Ibinahagi ni Stephanie ang kanyang iniisip kay Musa pagkatapos mag-isip ng malalim. Bago ito, talagang natakot si Musa na baka aksidente nilang mapatay si Severin dahil masyadong mahina si Severin. Gusto niyang iwasang ipaalam sa mga tao na inaapi nila ang isang tao mula sa makamundong mundo na mas mahina kaysa sa kanila. Hindi maaaring hindi, iyon ay isang kahiyahiyang gawa. Nagpalitan ng tingin sina Musa at Stephanie. Kasunod nito, pinakawalan nila ang kanilang espiritual na enerhiya at ibinato ang kanilang mga suntok kay Severin. Bigla silang lumikha ng isang dragon bawat isa sa kanilang mga suntok at espiritual na enerhiya. Ang mga dragon na espiritual na enerhiya ay mukhang surreal. Matapos ang pag-ungol ng mga dragon, lumikha ito ng nakakatakot na sensasyon. Hahaha. Ito ay medyo kawili-wili. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Severin ang mga hindi kilalang kalaban. Gayunpaman, wala sa kanya ang pag-atake dahil isa na siyang level 2 saint. Upang lumaban, inipon ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang palad at hinampes ito sa hangin. Biglang lumitaw ang isang higanteng palad na gawa sa espiritual na enerhiya at mabilis na sumugod sa dragon. Hindi siya gumagamit ng anumang pamamaraan. Matapos tingnang mabuti, natuklasan ni Musa na hindi gumamit ng anumang pamamaraan si Severin. Ang palad ay isang simpleng pag-atake lamang na nabuo ni Severin mula sa kanyang espiritual na enerhiya. Malalaman niya ang kahihinatnan ng pagmamaliit sa atin mamaya. Ito ang unang pagkakataon na may tumingin sa kanya ng masama at napakasama ng pakiramdam nito. At muli, kumpiyansa siyang madaling talunin ng kanilang atake ang palad na nabuo ni Severin. Too bad, siya pa ang minamaliit ang kakayahan ni Severin. Nang ang dalawang dragon ay nagsagupaan sa palad na nabuo ni Severin sa kanyang espiritual na enerhiya, ang mga dragon ay nadurog at naglaho sa manipis na hangin. Paano ito posible? Gulat na bulalas ni Musa at Stephanie at iniisip kung totoo ba ang kanilang nakita. Hindi nila matanggap na mas mahina ang kanilang teknik kaysa sa atake ni Severin. Samantala, ikinaway ni Severin ang kanyang kamay at sinabing, "Umalis na kayo. Hinding-hindi niyo ako matatalo. Huwag mo akong pilitin na patayin ka." Ni isa sa kanila ay hindi maniniwala kung sinabi iyon ni Severin kanina. Matapos ang laban, naniwala silang may kakayahan si Severin na patayin sila at hindi lang siya nambobola. "Sige. Aalis na kami," sinabi ni Musa sa kanyang nagngangalit na mga ngipin at lumipad sa langit. Bagamat hindi nasisiyahan, mabilis na sinundan ni Stephanie si Musa. "Severin, ang galing mo. Bakit hindi mo sila pinatay?" "Napakatapang nila," tanong ni Megan. Nakangiting sagot ni Severin. "Wala silang balak na patayin ako kaya ayaw ko rin silang patayin." Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya. Batay sa kanilang natamong tagumpay,
Tiwala ako na sila ay napakahalagang miyembro ng sekta. Kung papatayin ko sila, gagawin kong kaaway ko ang kanilang sekta. Madali lang para sa akin ang pumatay pero wala akong ideya kung may mas malakas pa sa akin sa sekta. Kaya, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Napaisip si Dayan sa sinabi ni Severin at tumango. May suot silang maskara kaya ayaw nilang ipaalam sa atin kung sino sila. Kaya ba hindi mo sila ibinulgar? Ang gusto lang nila ay ang kaldero at hindi ang buhay mo. Tama ang ginawa mo. Tara, balik na tayo sa inuman. Huwag mong hayaang sirain nila ang gabi natin. Nakangiting sabi ni Severin sa lahat. Napakaganda niyan. Ang ibig kong sabihin ay hindi ka kayang talunin ng isang level 8 at level 9 warrior emperor. Isa ka bang saint? My God! Hindi talaga ako makapaniwala na napakalakas mo. Napalunok si Zeke at mukhang nagtataka. Samantala, sina Musa at Stephanie ay bumalik sa plaza malapit sa kanilang intel. Hinubad nila ang kanilang mga maskara. Galit na sabi ni Stephanie. Musa, sa tingin ko siya ay isang saint. Sa palagay ko kailangan nating aminin na natalo tayo sa pagkakataong ito.